Sige, pasok. Good afternoon po, Doc August. Yes. Yes, good afternoon. Afternoon indeed. I don't know if you saw the sign outside, pero it's almost 5 p.m. na. Sana naman po inagahan nyo, no, sir? Pasensya na po. Nabalak po ba kayo? Ay, sorry sa inyo. I just listened to it after a very long, tiring day. Ganito po. Sir, usually may natatanggap ako kay assistant nurse ng form para makapag-appoint ka sa akin, pero wala naman ako nakikita dito and closing hours na tayo. Pwede pong bumalik Hindi na po pwede kasi ano eh. Look, sir, pasensya na talaga, pero 5 p.m. na eh. Hindi nga po pwede! 2 taon na akong patay! Yun, ako po ba? Ano nga ulit yan, Mr.? Just po. Alright, Jess. Try to relax lang para matulungan kita as much as I can, okay? Alright. So, Jess, can you tell me, what do you feel? Anong nararamdaman mo? 2 taon. 2 taon na po akong patay. Yun ang alam ko. 2 taon. Tell me, are you a student? May trabaho ka ba? Yes? Can you tell me, may history ka ba around mental struggles, medical issues, any other symptoms maliban dyan sa hallucinations and your dun sa Hallucinations? Hallucinations na naman? Hindi nga ako nag-hallucinate! 2 taon na akong patay. Okay. Jess, relax ka lang. I-assess natin to. Do you have any reason or recent events para mag-cause yan sa stress na nararamdaman mo? Wala. Maski apelido ko o anong ginagawa ko sa buhay, wala talaga. Litong-lito na po ako. Pero, ang alam ko lang, namatay ako. Dapat, patay na ako. Ewan ko, 2 taon na. Sa bahay niyo naman, may guardian ka ba? Sino sila? Hindi mo na kailangan tanongin. Ay, sorry sir, nakabukas po kasi. Pauwi na po kasi ako. Tanong ko lang po sana if may kailangan pa po kayo. Basta. Excuse me sir. Parang hindi ko po kasi kayo nakita sa lounge kanina. Nakapag-fill up na po ba kayo ng initial forms and questionnaire? Sige, i-schedule mo siya sa akin. Same day and time. Weekly. Like, ganito po sir, gantong oras? Yes, I can handle it. Don't worry. Hindi mo na kailangan mag-overtime. I can close the clinic myself. Okay sir. Hey, thank you. Thank you po. Oh, hindi ka naman siguro multo, no? May nakakita naman sa iyo eh. Ay. Pwede mo bang sabihin sa akin na paano sa tingin mo patay ka na 2 years ago? Hindi ko po talaga maalala kung paano ako namatay. O
Ano nangyari bago ako namatay? Sino ba ako bago ako namatay? At walang naniniwala sa akin. Walang naniniwala sa akin. Maski ikaw. Jess. Ay, ayun. Diyos ko. Oh, Mr. Jess. I almost forgot about you. I thought hindi ka na babalik after last time. Oh, have a seat. Just na lang po, Dok. Okay. Jess. Can I ask lang? Technically, second meeting na natin to, pero formally, ano na natin to, first sit-down talk natin to. I just wanted to check if you're fine with us recording our sessions, as you can see about there. And para if ever kailangan natin i-review to, may reference tayo. Okay, no pressure. Just wanted to let you know if you're okay with it. Alright. So, kamusta ka na ngayon, Jess? Well, may naalala ka na ba? May nagbago ba sa'yo? O sa nararamdaman mo, meron ba? Meron po, Dok. Mabigat. Masakit. Matigas ang hindi ako binitawan hanggang sa... Alright. Sa pamilya mo naman, may gusto ko ba ikwento? Lalo na sa childhood mo, may gusto kang i-share? Wala nga! Wala! Basta ang alam ko lang, namatay ako 6 na buwan na nakakalipas. This could be a case of psychosis, maybe dementia, causing hallucinations and delusions. But how can I rule this out kung para siyang blank canvas na walang information tungkol sa... Wait, ano ka mo? Ang kulit naman. Namatay nga ako 6 na buwan na nakakalipas. 6 months? Akala ko ba 2 taon? So, itong pinascribes ko. Huwag mong kakalimutan na. Yan. Okay, bye-bye. Mag-ingat ka. Dok, may pagkain. Birthday ng pasyente mo na si Neil. Sige, later. Sige. Ibaba ka po sa ward, Pasensya mo na ingay. Ano kasi, ayos lang ba sa'yo? So, where were we? Dok, nung... Eager. Very conversational. Pantimplan niyo ngayon, I think we're getting somewhere. May naalala ako.
Yung radyong papalit-palit ng channel. Yung lambat kong unan. Yung mabungong amoy ni mama. Yun lang po, Dok. Okay. So, 3 things, no? Yung amoy ng mama mo, a radio, and the pillow. Yes po, Dok. See. So, na-mention mo yung mother mo. I assume na may pamilya ka pa. Kumusta naman sila? Wala talaga. Hindi ko po talaga maalala. Ang natatandaan ko lang, yung amoy ni mama. Mabango. Para bang tamis na prutas. I see. As for your upbringing, do you experience any difficulties or challenges at home? O kaya may medical history sa pamilya mo na gusto natin bigyan linaw? Wala na naman bang kwento yung sinasabi ko? Wala nga akong maalala! Okay. Okay. Relax. Relax ka na, Jess. Let's see. Ayos lang ba yung kamay mo, Jess? Ah, wala to, Dok. Wala to. Yung antipsychotic medicine na nareseta ko, kamusta naman sa'yo? Namatay ako nung nakaraang buwan. Yes? Hey. Where's Ann? Asan si Jess? Kakaalis lang po. Nabangga pa nga po ako eh. Ito? Well, kala ko nagka-hallucinate na ako eh. Maybe I was just too occupied. Sige po, Dok. Alis muna po ako. Sige. Okay, thank you. Thank you po. Ikaw siya nakaraang buwan. So now it's a month ago. It's the third time na paiba-iba na naman yung sinabi niya. I should just call the call. Hello? Toro Loisa. Hey, Dr. August! Napatawag ka? Meron kasi ang patient dito eh. An interesting one. I would like to discuss his case with you. Baka makatulong ka. I know, you'd get interested as well. Okay. That must be really interesting, huh? Pwede pa kitang daanan dyan after your shift. I'll also show you his monitoring and observations. Alright, sounds good. I-text mo na lang din ako, ah. Bye-bye! Okay, thanks, Doktora. Bye. Mabigat. Masakit. May persong hindi ako binitawan hanggang sa... Hallucinations na naman. Hindi nga ako nag-hallucinate! 2 taon na akong patay. Wala nga. Wala! Basta ang alam ko lang, namatay ako 6 na buwan na nakakalipas.
Yun. Anong nangyari sa akin? Hindi ko maintindihan. Ano to? Here's your coffee. Thank you. So, is there any other information tungkol sa kanya? Yun na talaga yan? Other than the fact na inuulit-ulit niyang namatay daw siya 2 years ago. Or 6 months ago. Ngayon naman, namantago daw. Ngayon, tapos yung mga 3 random things na naalala niya, wala talaga eh. Kahit basic patient data or medical records? Wala talaga, Doc Lois eh. Well, he just comes and goes. So, have you ever considered referring him to other psychiatric clinic or maybe even bigger hospitals? I can't for some reason. Di ko alam kung bakit, Doc Lois eh, pero heavily invested na ako sa case na to eh. But is that ethical for the patient? Kasi, di ba mas dapat makuha niya yung kailangan niyang diagnosis at treatment rather than being a mere case study? Namatay ako last week. Wait. Hindi pwede. Namatay ako last week. Bakit, Doc? Anong problema? Siguradong hindi niya sinabi yan. Nakaraang buwan yung huli niya sinabi. Tanda ko yun. Paano naging last week? Yun lang naman talaga yung sinasabi niya sa mga footage, Doc, ha? Posible eh. Pabago-bago pero hindi niya sinabi yan. Hindi niya Wala nga. Wala! Basta ang alam ko lang, namatay ako. 1 linggo na nakakalipas. Hindi nga ako nag-hallucinate! 1 linggo na akong patay! Nagsisinungaling ka ba, Doc? Nagsisinungaling ka ba, Doc? Nagsisinungaling ka ba, Doc? Ano nangyari sa'yo? Baliw! Baliw! Jess! Cora! Jess! Baliw! Baliw! What's wrong, Doc? Baka sobrang pagod ka lang. Lilipas din yan. Ako nga nang umalis. Loisa. I'm sorry. Oh, yes. Aga mo ah. Musta ka? Yes? Ayos ka lang ba, Doc? Si Jess, nasan? Nandito lang. Hindi mo talaga nakita. Ano yan? Ano yan? Ito po yung mga pinagawa niyo, Doc. Iwan ko na lang po. Hindi mo talaga nakita. Hindi.
Sige, sige. Salamat. Jess! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko naman talaga nakalimutan. Hindi ko naman talaga nakalimutan eh. Di ko naman talaga nakalimutan! Di ko naman talaga nakalimutan. Di ko naman talaga nakalimutan. Anong nangyari sa akin? Hindi ko maintindihan! Di mo ba talaga natatandaan? Kasalanan mo to. Kasi ako, di ko naman talaga nakalimutan. Kuya. Kuya. Auguste, alis na ako ha. Uy! Naririnig mo ba? Huwag ka na magbingi-bingihan dyan. Oh, ikaw na bahalang magkasikaso sa dalawang itililing ha. Auguste! Next week pa pala uwi ko ha. Baka Sabado. Uy, Jess! Ano nangyari sa'yo? Uy! Ano yun? Ano yan? Sunugin na namin yung bahay! Sunugin na natin, kuya. Sunugin natin. Sunugin natin. Ano, Jess? Sunugin natin. Sunugin na natin, kuya. Sunugin natin. Ma? Ma? Pagkain na po sa mesa, kumain po muna kayo.
Kumain ka ng bubog. Grabe dyan. Ano ba? Yes. Ayoko na, Jess. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Patayin mo sila! Patayin mo siya! Kasalanan mo daw lahat! Ikaw! Ikaw yun! Ano pa yun, kuya? Tulad ng tao eh. Kailangan mo nga yan. Kuya! Kuya, makahinga! Kuya! Ano ba? Hindi na ako makahingi! Tao po! August Cortez! August Cortez! Mga pulis kami! May mga natatanggap kaming reklamo galing sa kapitbahay nyo. Inulit namin, August Cortez! May search warrant kami para sa'yo. Please cooperate!
Sir! May bangkay! Bumaba ka! Managot! Ano pumalag? Ano pumalag? Diyos ko, ano nangyari sa bata? Puro, te, naku. Di na lang kinain ni Guste. Ewan ko ba naman sa tatay nila, laging wala. Baka nasa lahi talaga nila, te. Iba nga yung nanay, trililing din. Matagal nang di nagsasalita. Uy, ano na kaya nangyari kay Ate Tess? Isang linggo nang walang nagpapakain. At nag-aasikaso. Kasi ng asawa. Ayun na sila! Ayun na sila. Hala, si Ate Tess ba yun? Kawawa. Kaawaan ka ng Diyos. Latang-lata na. Pakabaho! Ikaw ba yun, te? Uy, hindi, dito yun ako. Uwin mo pa. Uy, isang linggo pa naman. Oo! Yung pa umalingasaw. Tara, sundan na natin doon. August was just a college student. BS Psychology ang course niya. From what I can see, possible na nasa bloodline nila ang pagkakaroon ng mental disorders. Si Jess ang nakababata niyang kapatid na mayroong schizoaffective disorder. Yung nanay naman nila, nagka-postpartum depression after ipanganak si Jess na dahil sa abusive environment dulot ng asawa niya. Na-develop into clinical depression and naging non-verbal siya. Dahil siguro sa extreme academic stress, pressure at pagod sa pag-aasikaso sa pamilya, pumitik siya. Worse, may malaking tendencies na siya noon pa dahil nasa dugo nila. It was a ticking bomb, waiting to explode. It's like a countdown. August murdered his younger brother. So, that's his narration of the story. Confession, rather. Still, disoriented ang pag-iisip ni August, pero may mga moments na conversational siya. Question lang po, Doc. Valid po ba yun? Kasi, baka hallucination siya lang ulit yung mga kinukwento niya. He never forgot every details of it. His brain just wants to run away from it, or needs to run away from it. It took him 2 years before he accepted what happened. And his delusions were colleagues. Maybe it's because every other day ko siyang nakakausap. Nakakausap po ba siya, Doc? Kasi nasa labas po si Sir Velez, yung investigator po ng kaso natin. Oo naman, pero sana may naunang ipag-uusap niyo. Hindi niya kasi nagustuhan yung last time na pag-uusap namin. Okay po. August, may mga bisita ka. Sige, pasok na. Sir, August? Familiar ba? Guste?